Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, NPA leader na may 12 kaso arestado sa Isabela. Show cause order laban kay Senator Marcoleta ilalabas ng COMELEC. Samahan ng mga mayor sa bansa nagpahayag ng suporta kay PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Hawak na ng otoridad ang isa sa most wanted NPA leader matapos maaresto sa Barangay Victoria, San Mateo, Isabela, kamakailan. Aabot sa 12 kaso ang isinampa laban kay Stalin Valencia alias Iwo, na leader ng nabuwag na Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV at number 2 most wanted sa buong rehiyon. Ilan sa mabibigat na kasong kakaharapin nito ay attempted murder, illegal possession of explosives, robbery with arson at kidnapping with serious illegal detention. Patuloy naman ang panawagan ng 5th Infantry Division sa mga natitirang miyembro ng kilusan na isantabi ang armadong pakikibaka at magbalik loob sa gobyerno. Maglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng show cause order para kay Senator Rodante Marcoleta sa susunod na linggo upang pagpaliwanagin siya sa umano'y inconsistencies sa kanyang idineklarang gastusin sa kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangan ng senador ng formal na venue upang sagutin ang mga tanong sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, lalo na't iniimbestigahan na ng COMELEC ang SOSEs ng mga kandidato sa 2022 at 2025 polls. Sinabi ni Garcia na may iba pang kandidato na padadalhan ng show cause order at nais ng komisyon na matukoy ang pinagmulan ng mga gastusing iniulat ni Marcoleta na nagdeklara ng higit 120 million pesos na gastos ngunit zero contribution sa kanyang SOSE. Sa isang panayam sinabi ni Marcoleta na kaya wala itong nailagay sa contributions ay dahil ayaw ng donors na mapangalanan sila. Babala ng COMELEC maaaring maharap sa perjury ang mga kandidatong magsusumite ng maling impormasyon sa kanilang SOSE. Inihayag ng mga samahan ng lahat ng municipal at city mayors sa buong bansa ang kanilang buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga panawagan na magbitiw ito sa pwesto. Sa isang manifesto, sinabi ng League of Municipalities of the Philippines o LMP na ang anumang banta sa katatagan ng Office of the President ay banta sa kapakanan at progreso ng bawat bayan. Hinikayat din ni LMP President at Tiague Isabela Mayor Ino D ang lahat ng mga nasa serbisyo publiko at mga Pilipino na suportahan ang lideratong naaayon sa konstitusyon. Sa kabilang banda, muling tiniyak ng League of Cities of the Philippines o LCP ang pakikiisa sa pangako ng Pangulo na higit pang palakasin ng LGUs sa pagpapaunlad ng pampublikong serbisyo kasabay ng pagpapanaig ng transparency at accountability sa pamahalaan. Una nang sinabi ng palasyo na hindi option sa Pangulo ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang pagbubunyag ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos tungkol sa kanyang paggamit umano ng droga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.